Everything that is happening in your life right now is the substance you need for your beautiful transformation. Ay, wait lang, bakit parang pa-English na yata tayo? Taglish na lang para mas lalo ko ma-explain ng maayos yung mga gusto kong sabihin. Medyo pipilisan ko nga pala ang voiceover ko ngayon. Nung mga nakaraang vlog ko kasi, parang nasobrahan naman sa bagal yung boses. Kaya ngayon mag-a-adjust ako ng konti. Lagi naman ako yung nag-a-adjust eh. Cherries. Balik na tayo sa topic natin, masyadong maraming commercials. Last month pa talaga namin binabalak na pumunta sa lugar na to. Dahil tuwing lumalabas kami, parang palagi ko napapansin na merong nakasunod na butterfly. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Alam ko hindi yun coincidence lang. Parang may nagsasabi sa akin na maghanap ka ng isang place na maraming butterflies. Tapos bigla ko naalala nung 4th year high school kami, nag-field trip kami sa isang lugar dito sa Pulila na ang name ay Butterfly Haven. So ayun nga, bigla ko nagpatulong kay paring Google na hanapin yung place na to. And tada! Welcome to Butterfly Haven where you can rest in peace forever, char. Pwede ka nga mag-rest dito at makaramdam ng peace of mind, pero wag namang forever. Dahil marami pa tayong obligasyon sa buhay. At tayo lang yung taong perfect na pwedeng gumanap sa role na yon. At ayan, simulan na nga natin. Dumating kami dito na napakalakas ng ulan. Naisip ko pa nga na wag nang tumuloy, dahil baka hindi rin naman magpakita yung mga butterflies. Pero sabi ko, nandito na tayo kaya wala nang atrasan. Hinintay lang namin tumila yung ulan. At ayan, si Icon nga naglaro na agad. Kagabi pa nga yan, sobrang excited. Hindi nga daw siya ganong nakatulog. Field trip yarn. Di ba ganun tayo, no? Kapag mag-field trip, hindi tayo makatulog. Ni-imagine na kasi natin yung mga mangyayari. Kung ano yung makikita sa pupuntahan natin. Marirealize mo na lang pagkatapos na yung mga iniisip mo at mga nai-imagine mo, hindi naman yun ang nangyari. Same as sa mga worries natin sa future. Madalas sumasakit na yung ulo natin kakaisip. Yung mga what ifs or baka natin. Yan ang magpe-prevent sa atin na magawa ang ating purpose sa mundo. Tapos idagdag mo pa yung puro tayo reklamo. Yung mga blessings na dapat hawak mo hindi pa rin makarating sa iyo. Alam mo kung bakit? Dahil masyado tayong occupied sa mga negatibong bagay. Yung mga nakalipas na dapat nakalimutan mo na paulit-ulit mo pa rin binabalikan. May tanong ako sa'yo, kailan mo planong bitawan yan? Kung kailan ba, wala na tayong time. Kaya habang may time, pahalika na. Aalamin natin kung ano bang pwede natin matutunan sa life cycle ng mga butterflies. At paano natin ito i-connect sa atin bilang tao. Nauna na nga agad si Icon sa garden dahil nakita niya na nga daw yung maraming paru-paro. Pasok ko pa lang sa loob, may dumapo na agad na 2 butterflies. Ang sarap sa pakiramdam na may pa-welcome na agad sila. Tapos parang may kakaiba silang dalang energy na refreshing, fascinating, and magical. Nakakatuwang pagmasdan dito mo makikita ang mga stages ng butterfly na nakaka-amaze para sa kanilang transformation. Nagsisimula sila sa egg, caterpillar, pupa, and then lilipad na sila. Parang tayo kahit wala namang tayo. Char! I mean tayo mga tao. May stages or season ng buhay natin na tayo ay caterpillar pa lang. Ang alam lang natin ay kumain at magpalaki. Next is yung magiging pupa na sila, yung tinatawag na chrysalis stage. Kung sa atin, ito yung mga waiting season natin. Yung akala mo walang nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo, dito ka pala sa stage na to unti-unting binabago. Maaring tingin sa'yo ng ibang tao, ganun pa din. Pero alam mo sa sarili mo na hindi na ikaw yung tulad dati. Maaaring nasa cocoon phase ka pa din hanggang ngayon. Soon, nilipad ka na at makikita na nila ang tunay mong ganda. At kapag nangyari yun, wag mo nang paniwalaan yung mga tao magsasabi at magpaparamdam sa'yo na caterpillar ka pa din. Yung cocoon or comfort zone mo. Yan ang magbibigay sa'yo ng false sense of security. Fly high and show your true colors. Special ang role ng mga paru-paro na to. Dahil silang nagtuturo sa tao kung paano nagaganap ang kanilang life cycle. Pero siguro kung tatanungin mo kung masaya sila, malamang sagot nila hindi. Yung tunay nilang purpose, which is to pollinate plants, ay hindi nila nagagawa. Pero etong dalawa na to, parang ang saya nila. Marami na naman magsasana all niya. Yun nga lang, hindi sila malayang lumipad sa labas. Yan ang pagkakaiba natin sa kanila. Dahil tayo ang nagkokontrol ng buhay natin. Malaya tayong lumabas at pumunta sa mga lugar na gusto natin puntahan. Pero minsan, tayo din mismo nagkukulong sa sarili natin sa ating comfort zone. Na akala mo secured ka na pag nasa loob ng bahay, ang hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang tumatanda dyan. Bitawan mo na yung mga hindi magandang nangyari sa nakaraan na nagpapahirap pa rin sa'yo sa kasalukuyan. Ang butterfly ay isang napakagandang representation ng ating transformation and change. Tandaan mo na sila din ay nakaranas ng mahabang darkness, pero yun ang bumuo sa kanila. At kung hindi nila napagdaanan yung stage na yun, alamang wala tayong makikitang magaganda at makukulay na lumilipad na nila lang. Trust the process. Masyadong maiksi lang ang buhay natin. Tulad nila, dadating din tayo sa point na gagraduate na tayo sa mundo. Kaya ngayon pa lang tanungin mo na yung sarili mo. Meaningful ba ang mga bagay na ginagawa ko? Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko na alam kung ano bang motivation ang bibigay ko sa'yo. Bago pa ako mainis, ililibot ko muna kayo. Yung garden nila dito, para kananing nasa forest. Green na green yung mga dahon. Meron ding mga maliliit at matitingkad na kulay ng mga bulaklak. Sa ganitong lugar, magandang pinapasyal ang mga bata. Marami silang matututunan at makakapag-relax pa sila. Sabi nga ni Icon, ang ganda naman dito, mami. Balik po tayo ulit, ha. Tuwan-tuwa nga ako na nakita ko yung mga dahon na to. Para kasing sa mga fairy tales ko lang sila nakakita. Tapos may biglang tatalo na frog. Alala ko tuloy ng bata. Kapag napupunta ako sa mga ganitong lugar, pag uwi ko, nilalagnat na ako. Ang kasunod niya, magpapaalbularyo na kami. Yun kasi uso sa mga probinsya. Sa inyo din ba?
Pagkatapos nga namin maglibot sa garden, ayun si Ike. Sobrang excited na ibalitang may nakita daw siyang swimming pool. Kaya pala bago kami umalis, sabi niya magdadala daw siya ng damit. Sabi ko nga, wag na nak, wala namang swimming pool yung pupuntahan natin. Ang lakas talaga ng pakiramdam niya. Pupunta ko kasi dito, garden pa lang to. Eh hindi na kami nagdala ng damit. So, isang bata dyan parang naluluha na dahil gusto niya nga daw mag-swimming. Sabi ko, sige na nga, minsan lang naman to. Kita niyo naman, nag-enjoy talaga ang bata kahit mag-isa lang siya. Kapag mga ganyang request, pinagbibigyan ko talaga si Ike. Dahil yung mga moment na ganyan, yung dadalhin nila paglaki nila. Para kapag tumanda siya, marami siyang maaalalang magagandang memories. Ang payo ko lang sa lahat ay kalimutan na natin yung hindi magandang nangyari sa nakaraan at mabuhay tayo sa kasalukuyan. Yun lang, bye!